Hello mga frenny, mga kainday. Andito na naman tayo. Mag-share lang ako sa inyo ng aking kaalaman. Baka makatulong din sa inyo mga ka-frenny. So, support na lang po mga ka-frenny at kakaumpisa lang natin sa ating YouTube channel. So, please subscribe. Maraming salamat na rin sa mga nakasubscribe sa akin. So, God bless you po sa inyong lahat. So, i-share ko lang sa inyo yung pagkuha or isa sa magiging requirements sa pagkuha ng mga ah, pagkuha ng ating passport or sa ating lost passport. Kasi alam niyo naman sa una kong na-upload na video yung pagkuha ko ng lost passport ko nung ako ay nasa TFA na. So, ngayon naman, isa din to sa requirements na pwedeng gamitin sa ating pagkuha ng passport kasi valid din naman to. Ayan, ang ating postal ID. So, valid naman to mga kainday, mga ka-frenny, kaya pwede na rin natin itong kuhain. So, ang postal ID, so, alam niyo naman, siguro mga kainday, mga ka-frenny, kung saan kinukuha yung ating postal ID. So, sa ating mga city hall. Yan. So, syempre, pag kumuha ka ng ng postal ID, you need a barangay certificate or so barangay clearance. Yan. So, kumuha na rin ako syempre ng barangay clearance para makakuha tayo nitong postal ID. Kasi, so, mga kainday, ang pagkuha naman ng barangay clearance, wala naman tong bayad. Free to free. At pag kumuha ka naman ng barangay clearance, hindi mo na rin naman kailangan ng sedula. Yeah. Dati kasi, di ba, bago ka makakuha nito, kailangan mo pang kumuha ng sedula, di ba, mga kaintay, mga ka-frenny? Ganun nung araw. So, ngayon, pag kumuha ka ng barangay clearance, so, hindi mo na need yun. Sasabihin mo na lang sa barangay clearance na kukuha ka ng, pagpunta mo ng barangay, kukuha ka ng barangay clearance. So, ang hahanapin naman sa'yo doon ay ang one valid ID or basta one ID. Kailangan nila ng one ID, mga kainday. So, yan. Pag nakakuha ka na nito, dadalhin mo siyempre sa munisipyo or sa ating PhilPost para makakuha ka ng postal ID. So, yan mga kainday ang ating postal ID. So, ang price nito ay, pinaras ko kasi to. So, ang ras kasi nito, ang bayad nito mga ka-frenny ay 600. 600 for 7 days. Bali, 1 week. 1 week lang makukuha mo na siya pag pinaras mo siya. So, 600 siya. So, ang valid naman nito, valid pa rin naman to ng ilang taon mo. Pasensya na, medyo malabo ang mata ng kapre ninyo. Ano lang siya, so, 3 years? 20 to 20, 28? Ano ba ngayon? 2025, 26, 27. So, 3 years lang siya ang valid nito, mga kainday. So, 600 na siya. Diba? Dapat, inanuhan na rin. Diba? Dapat, tinagalan na rin. Kung baga, parang yung passport nga, 10 years, di ba? So, dapat, di ba, tinatagalan rin na rin natin. Alam mo namang pabalik-balik, di ba? So, pricey pa rin kasi 600 siya. So, wala man tayong magagawa doon kasi kailangan din naman natin talagang kumuha. So, sacrifice na lang tayo. So, ayan mga kainday. Share ko lang sa inyo yung pagkuha ng PhilPost ID. So, ayan. Doon na rin naman kayo pipicturean. Magpipill up din kayo doon ng form. Siyempre, yung mga uh, information nyo, lalagay nyo doon, tapos i-ano nila sa computer, tapos doon kayo pipicturean. So, after 1 week, paghihintay nyo, ganito na yung kalalabasan. So, ayan. Kaya dapat medyo maganda. Charot. So, ayan. So, ayun lang mga kainday, mga ka-frenny. Share ko lang sa inyo kung paano pagkuha ng postal ID. Kasi kailangan natin to sa ating pagkuha ng passport. Kasi isa sa valid ID to. So, ayan na mga kainday, mga ka-frenny. Thank you for watching. Bye!